Sa pagkawala ni Russell Westbrook at pag-wave kay DeMar DeRozan, malinaw ang mensaheng nais iparating ng Sacramento Kings front office. Nais nilang magkaroon ng rebuilding pace at i-reset ang timeline ng kanilang koponan. Sa totoo lang mga idol, itong naging off-season ng Kings ay nagkaroon ng pabigla-bigla at punong-puno ng mga galaw na hindi inaasahan ng marami. Sa ngayon, ang naiwan na lang para pangunahan ng kanilang backcourt ay si Zach LaVine na tinanggap ang kanyang player option sa halagang $49 million. Kaya asahang mananatili pa rin siya sa Kings ngayong taon. Sa kabilang banda naman mga idol, ang kanilang frontcourt ay patuloy na pamumunuan ng kanilang walking double-double machine na si Domantas Sabonis. Ang dalawang ito ang magiging pangunahing sasandalan ng Sacramento this upcoming season. Ngunit ang tanong mga idol, sa pagkawala ng dalawang veteran stars at ng iba pang mahalagang role players, ano nga ba ang totoong status roster ngayon ng Sacramento Kings? Sino ang mga dagdag pwersa nilang nakuha mula sa draft at free agency? Sino-sino ang inaasahang maging starters at paano tatakbo ang kanilang second unit? Kakayanin ba nilang makipag-compete ngayon sa tinaguriang bloodbath na Western Conference? Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, unahin muna natin pag-usapan ng dahilan kung bakit tuluyan ng binitawan ng Kings sina Russell Westbrook at DeMar DeRozan. Ang desisyong ito ay nakaugat sa pagnanais ng pamunuan na magbawas ng sweldo para makaiwas sa matinding tax at tuluyang pumasok sa rebuilding mode para magbigay daan sa mga nakakabatang talento ng koponan. Unahin natin si DeMar DeRozan. Opisyal na nai-waive si DeRozan noong July 6. Siya ang pangunahin upang makaiwas ang koponan sa mabigat na luxury tax penalty. Pero kahit na binitawan siya ng prangkisa, may utang pa rin ang Kings sa kanya mga idol na aabot sa $10 million. Well, hindi biro ang naging kontribusyon ni DeRozan noong nakarang 2025-2026 season mga idol, na kung saan naglaro siya ng 77 games at nagtala ng impresibong average na 18.4 points, 2.9 rebounds at 4.1 assists per game. Sa kabila ng kanyang solidong opensa at pamumuno sa locker room, hindi nakma ang kanyang edad at estilo ng paglalaro na nakadepende sa isolation at mid-range sa bagong fast-paced na direksyon na tinatahak ng koponan. Samantalang pagdating naman kay Russell Westbrook, minabuti ng Kings na hindi na siya bigyan ng bagong kontrata. Si Brody ay nagtala ng average na 15.2 points, 5.4 rebounds at 6.7 assists sa loob ng 64 games noong nakarang season. Naglaro siya ng average na 29 minutes per game na nagpapatunay na kaya pa rin niya maging produktibo at magbigay ng kuryente sa loob ng court. Gayunpaman mga idol, lumalabas sa mga ulat ng mga NBA insiders na naghahanap si Westbrook ng kontratang mas mataas pa sa veteran minimum. Bagay na hindi na handang ibigay ng Sacramento dahil nakatutok na nga sila sa pagbuo ng mas batang roster na mas may mura at flexible na kontrata. Dahil binitawan nila ang dalawang ito, mas lumuwag ang kanilang salary cap at nagkaroon sila ng pagkakataong hubugin ang kinabukasan ng prangkisa. Ngayong wala na ang dalawang veterano, ang naiwang bituin na hahawak sa manibela ng opensa sa backcourt ay walang iba kundi itong si Zach LaVine. Pinili ni LaVine na gamitin ang kanyang player option upang masigurong mananatili siya sa Kings. Well, matatandaan natin mga idol na noong nakaraang season nagkaroon siya ng malalang injury sa kanyang kanang kamay na nauwi sa operasyon bago pa man mag All-Star break. Dahil dito hindi niya natapos ang season at nakapaglaro lamang siya ng 39 games na kung saan nag-average siya ng 19.2 points per game. Ang magandang balita para sa buong Sacramento mga idol, malusog na si Zach LaVine ngayon. Matapos ang matagumpay na operasyon noong February 2026, bumalik siya sa kanyang normal na off-season routine para palakasin ang kanyang pangangatawan pati na rin ang kanyang binti na kritikal sa kanyang explosive na laro. Handa na siyang bumalik sa training camp at nagpahayag ng matinding pananabik na muling maglaro. Ngunit kahit 100% healthy na siya, hindi pa rin mawala-wala ang mga bulong-bulungan sa NBA na baka matrade pa siya sa ibang koponan bago magumpisa ang formal na laro. Well, kung sakaling mananatili man siya, ang pinakamalaking hamon para kay LaVine mga idol ay kung kaya ba niyang ibalikat ang pagiging tunay na leader ng koponan at dalhin ang scoring load habang ginagabayan ng mga batang rookies. Well, sa pag-alis ni DeRozan na kilala bilang mid-range maestro, mas luluwag ngayon ang espasyo o floor spacing ng Kings. Dito papasok ang kahalagan ni LaVine. Ang bilis at kakayahan ni LaVine na pumutok sa labas bilang isang catch and shoot threat, pati na rin ang kanyang abilidad na umatake na mabilis pa basket mula sa handoff ni Sabonis ay perpektong tugma sa kanilang sistema. Si Sabonis na lang ang natitirang lehitimong all-star na pangunahing star player ng prangkisa mga idol. Siya ngayon ang utak ng opensa, ang hahakot ng rebounds at magbibigay ng mga pasa mula sa high post. Ang magiging success ng Sacramento Kings ngayong taon ay nakadepende kung gaano kabilis ma-develop ang chemistry ni Sabonis at LaVine. Syempre kasama rin sa core na ito ang paborito ng marami na si Malik Monk. Si Monk ay nananatiling isa sa pinakamaasahang scoring guard ng koponan na may kakayahang mag-init at pumukol ng sunod-sunod na tres anumang oras. Huwag din nating kalimutan si Keegan Murray mga idol, ang batang forward na inaasahang magkakaroon ng malaking leap ngayong season. Kailangan na niya mag-step up at maging pangunahing option sa opensa kasama ni Sabonis at hindi na lang basta-bastang mag
nagtabang ng tira sa kanto. Ngayon paano naman ang mga nawala at dumating? Bukod kina Westbrook at DeRozan mga idol, marami pang manlalaro ang nilinis mula sa roster ngayong 2026 offseason. Ipinagpalit ng Kings ang batang point guard na si Devin Carter sa Atlanta Hawks kapalit ng draft consideration para lamang makabawas sa luxury tax expenses. Kasama rin diyan ang veteranong backup center na si Drew Eubanks at ang sharpshooter na si Doe McDermott ay hindi na rin pinirmahang muli. Si Killian Hayes naman ay pinili ring ideklara ang sarili bilang free agent at nitong Hulyo lamang mga idol, official na ring winave si Isaiah Stevens. Kung babalikan pa natin ang nakaraang trade deadline na ipamigay na rin sina Dennis Schroeder, Keon Ellis at Darius Saric. Well, lahat ng paglilinis na ito ay para magbigay daan sa mga bagong armas ng koponan. Sa nagdaang 2026 NBA draft, nakuha ng Sacramento ang dynamic na point guard na si Darius Akap Jr. bilang number 7 overall pick. Kumuha rin sila ng mga bagong scorer sa free agency kabilang sina Adam Flagler, Emmanuel Sharp at ang small forward na si Alex Caravan. Muli naman nilang pinapirma ng kontrata si Precious Achiuwa para palakasin ang depensa sa pintura habang binigyan naman ng two-way contract si Jonathan Mogbo. Well, napakalaking bagay mga idol ang pagkakakuha nila kay DeAndre Hunter mula sa Cavaliers. Si Hunter ang magiging sagot sa problema ng Kings sa wing defense. Siya ang magiging 3-and-D specialist na itatapat sa mga pinakamagagaling na scorers ng kalaban. Aasahan din bilang backup center si Maxim Reynaud na nag-average ng 5.2 points at 4.9 rebounds sa nakaraang season. Siya ang magbibigay ng maayos na pahinga kay Sabonis. Well, ngayon mga idol, heto naman ang kanilang projected starting lineup. Ang kanilang point guard position ay posibleng ibigay nila kay Darius Akap Jr. ang bagong number 7 draft pick na hahawak ng bola. Kahit rookie, inaasahang bibigyan siya ng malaking responsibilidad para patakbuhin ng opensa. Shooting guard naman syempre itong si Zach LaVine, ang pangunahing scorer sa backcourt na asahang bumuhat kapag kailangan ng puntos. Small forward naman si DeAndre Hunter. Siya naman ang aasahan sa depensa at panlabas na tira na magsisilbing 3-and-D ng koponan. Power forward si Keegan Murray, ang inside-outside forward na lalong palalawakin ang kanyang papel at pagiging agresibo sa opensa. At syempre ang center position ay si Domantas Sabonis, ang sentro at utak ng buong sistema ng koponan. Well, heto naman ang kanilang projected second unit. Point guard o shooting guard si Malik Monk, ang walang dudang leader ng bench at pangunahing kandidato palagi para sa 6th man of the year. Shooting guard o small forward si Nick Clifford, isang batang wingman na magbibigay ng matinding enerhiya, hustle at depensa. Small forward o power forward si Alex Caravan, rookie na asahan na mag-stretch ng floor gamit ang kanyang 3-point shooting. Power forward o center position si Precious Achiuwa, veteranong big man para sa crucial rebounding at rim protection. At ang center second unit si Maxim Reynaud, ang bagong backup center na magpapahinga kay Sabonis at magbibigay ng solidong minuto sa ilalim. Ngayon ang pinakamalaking katanungan mga idol, kakayanin ba nila makipag-compete ngayon sa bloodbath na Western Conference? Sa totoo lang mga idol, hindi magiging madali ang daan para sa Kings. Ang pag-alis ni Westbrook at DeRozan ay nag-iwan ng malaking puwang pagdating sa karanasan at veteran poise. Bagamat marami silang batang talento na may mataas na upside at nagkaroon sila ng magandang spacing sa court, kailangan na mahabang pasensya dahil siguradong magkakaroon sila ng growing pains. Kailangan mapatunayan din ni Zach LaVine na kaya niyang maging alpha scorer nang hindi sinisira ang flow ng bola. Kailangan ding magpakita si Darius Akap Jr. ng katapangan laban sa mga bigating point guards ng liga. Kaya kung mag-click ang chemistry ng first unit at tuloy-tuloy ang lakas ng bench mula kay Malik Monk, may malaking tsansa silang makasungkit ng pwesto sa play-in tournament o maging top 6 seed. Ang 2026-2027 season ay tungkol sa pagdevelop ng pundasyon mga idol. Nagtatanim sila ngayon para anihin ng tagumpay sa susunod na mga taon. Ano sa tingin nyo mga idol? Sapat na ba ang kasalukuyang roster na ito para makipagsabayan sa mga halimaw ng West? Maganda ba ang naging hakbang nila na i-wave si DeRozan at pakawalan si Westbrook para sa mga bata? Well, ano ang masasabi nyo sa roster ng Kings na ito mga idol?